Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang pangako ng tao kadalasan daw ay napapako. Ibig sabihin hindi natutupad, dala ay pagkabigo. Kahinaan o kataksilan man ang dahilan nito, palagi ang nakalilito, nagpapasakit sa ulo. Kaya naman wala nang nais maniwala sa mga salita lamang. Kung sumpang bibitiwan, hindi naman magiging kaganapan. Lahat ay nagkukunwari, mga maaasim ng ngiti. Sa tuwing may nangangako, napapangiwi ang mga labi. Iba ang Diyos sa tao, kaisipan ng nilalang sa karunungan ng may kapal ay napakalayo. Nakikita ng tao ay maliit kahit na ipilit. Ngunit ang lahat ay namamasdan ng may likha, noon, ngayon, at kahit na ang bukas na darating pa. Sa kanyang mga mata, lahat ay natanaw na. Kaya walang hanggang ngayon, minsan kung tawagin siya. Walang nakaraan, wala ring kinabukasan. Sa mata ng poon, lahat ay kasalukuyan. Kaya naman ang ating salmong tugunan, tungkol sa lipi ni Haring David at ang Diyos na makapangyarihan. Ang may kapal ay gumawa kay David ng isang tipan na hindi mawawala magpakailan paman. Nababatid na ng Diyos na ang hari ay magkakasala. Noong kinuha niya si Bathsheba, sila ay nangalun niya. Upang pagtakpan ang nagawang kasalanan, si Urias na totoong asawa sa kamatayan ay hinayaang mawala. Gayon din ang mga anak na sumunod kay David. Maraming pagkakamali, malalaking pagdurusa ang hatid. Ang iba pa nga ay kinalimutan ng tipan. Hinayaan ang kanilang mga kawan sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit itong ating awit ay naghahayag ng hindi sumusukong pag-ibig at habag. Sa kabila ng sala ng angkan ni David, ang may kapal ay pinanatili ang tipan, sinambit ng kanyang bibig. Sapagkat ang kalooban ng kalangitan, mula dito sa mahina at makasalanang angkan, isilang ang Mesiyas na tutubos sa tanan at magpapatawad ng mga kasalanan. Kaya naman si Jesus noong dumating, kinilala siyang Panginoon, anak ni David, kung siya ay tawagin. Sa isang tagpo nga sa mabuting balita, mga bulag na hindi nakakakita, sumigaw, anak ni David, sa amin ay maawa. Ibig sabihin, sa kabila ng kasaysayang madilim, dahil sa mga salang nakaririmarim, hinangad pa rin ng Diyos na ang tipan sa angkan ay hindi putulin dahil mula sa liping ito manggagaling, kaligtasang kanyang hangad para sa atin. Kanya nang nakita mga pagkakasala. Kanya nang natunghayan kamalian ng nilikha. Bagamat kalooban ng Panginoon ay may pait, tila ba kanya na lamang ipinikit kanyang mga mata at sa natitirang kabutihan sa tao doon niya ipinihit. Kaya nga maaari nating sabihin, lahat tayo ay mga salarin. Lahat tayo ay naglakbay sa dilim. Lahat tayo ay may kamaliang inililihim. Gayong hindi natin maitatago sa paningin ng Diyos na butihin, pinipili pa rin niyang maawa sa atin. Tulad ng mga paslit na walang kaalam-alam, ayaw niya tayong pabayaan, hindi niya nais na tayo ay iwanan. Kaya naman ating buhay, ang paglalakbay dito sa daigdig ay tulad ng kasaysayan ng angkan ni David. Maraming kalikuan, minsan sa kasama ay nabubulit. Ngunit bilang tanda ng dakilang pag-ibig, sa atin ibinigay ang magliligtas, si Jesus, anak ni David. Kaya nga sa tuwin ang ating napagtatanto ang ating kadustaan, isigaw panalangin ng mga bulag doon sa bagong tipan. Jesus, anak ni David, kami ay kaawaan. Kaya ang himig na atin ngayong sagutan, tila ba sinasabi sa atin ng Ama sa kalangitan, sa iyo mananatili
ang aking pag-ibig palagi, sapagkat awa ko ay iyong hinihingi. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.